Niretipikahan na ng Senado at Kamara ang Bicameral Conference Committee report ng 2026 National Budget. Sa kabila po yan ang pagtutol ng ilang mababatas. Saksi si Ian Cruz. Bago magmosyon para maratipikahan ang Bicameral Conference Committee report kaugnay sa 2026 General Appropriations Bill, inilahad sa plenaryo ni Senate Finance Committee Chairperson Senador Sherwin Gatchalian na edukasyon pa rin ang may pinakamalaking alokasyon ng budget sa 2026. 1.35 trillion pesos yan, katumbas ang historic na 4.4% ng ating gross domestic product o GDP. Dagdag niya, pinatibay rin ang pondo para sa kalusugan na may 447.6 billion kasama ang pagpapalakas ng zero balance billing sa DOH hospitals at piling LGUs. Ilang ahensya naman na nakinabang sa realignment ng pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang ang sa PhilHealth na tumaas sa 129.78 billion pesos dahil sa mahigit 16 billion peso na realignment mula sa DPWH. Nasa 39.8 billion pesos naman ang pondo ng NDRRMC na nadagdagan ng 4.2 billion peso realignment mula rin sa DPWH. Pinakamataas din sa loob ng mahigit isang dekada ang 214.39 billion pesos na pondo ng agrikultura. Kaya ang pondo na ito, direkta raw mararamdaman ng taong bayan. Pero kailangan pa rin magbantay kung paano nagagastos ang budget. Naumpisan na po natin ang mga reforma para sa isang bukas na proseso sa budget. Ang mahalaga ay magpatuloy, magpursigi at huwag magpatinag sa dating gawi at baluktot na sistema. Ilan sa senador na nasa plenaryo ang bumoto para maratipikahan ang BICAM report pero mayroong reservation. My vote is yes for the BICAM version of the 2026 national budget, even as I have serious reservations about unprogrammed appropriations and other issues. Tiniyak naman ni Gatchalian na may safeguards na ilatag para magamit ng tama ang unprogrammed appropriations. Tungkol naman sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program o MAIFIP, ang reserbasyon ni Senador J.V. Ejercito. My reservation arises from the steep rise in the budget allocated for the MAIFIP, which has doubled compared to the amount requested in the National Expenditure Program. Patungkol naman sa PhilHealth, ang pasubali ni Senador Loren Legarda. My reservations arise from the national government's continued failure to remit PhilHealth's actual legally mandated sin tax revenues from year 2023 onwards and statutory shares from PCSO and PAGCOR since 2019, undermining the Universal Healthcare Act and delaying the transition to an institutionally guaranteed zero out-of-pocket care framework in public health utilities and facilities. Si Senate President Soto ang naglahad ng botong yes ni Senate Pro Tempore Ping Lacson na wala sa sesyon. He voted yes with strong reservations regarding the MAIP and the AIX, just to manifest that the national budget must not be a political tool and free from political exploitation. Binasa niya rin ang botong yes si Senador Kiko Pangilinan, bagaman may gustong ipavito na probisyon. The reservation of Senator Pangilinan, although positive, of course, yes, he voted yes. No? He was reservations on the authorization of the DA to enter a MOA with DPWH for FMR implementation. So only DA and LGU ang proposal niya, siyempre. Bumoto ng no o kontra sa ratifikasyon ng BICAM report sina Minority Senator Robin Padilla at Rodante Marcoleta. Tila bumalik sa dating forma ang mga alokasyon na maingat nating binantayan. It seems that we have let our guards down in deterring provisions prone to abuse and political patronage. Hindi naman pumirma sa BICAM report sina Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Bongo at Senadora Amy Marcos. Hindi pa batid ni Gatchalian ang dahilan ng mga kapwa-senador. Pero paniwala ni Senate President Vicente Soto III na magiging corruption-free ang 2026 budget depende kung paano ito babantayang gastusin, lalo na ang mga infrastructure projects. Wala pa namang isang minuto ay natapos na ang sesyon ng Kamara
at naratipikahan ng BICAM report para sa 6.7 trillion peso 2026 national budget. May mga kongresistang sumubok para tumutol at ipaliwanag ang kanilang boto. So, nakakagulat, nakakadismaya na ganon kabilis yung ginawa nila. Mukhang, orchestrated syempre yung mga ganyan na mga laro. Pero depensa dyan ni Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, na chair ng House Appropriations Committee. Pag viva voce po, usually hindi na ina-explain yung vote. Wala pong pork barrel sa 2026 GAA at makikita nyo po na meron pang ang safeguard na inilagay tayo, which again is that prohibition on political involvement in the distribution of cash and other financial aid. At hindi rin totoo na pork-free ang budget na ito. Mahigit 58 billion ang nadagdag sa mga lump sums para sa LGU, para sa mga infrastructure projects at ayuda na idadaan na sa LGU ngayon. Kung dati sa mga distrito, ngayon sa LGUs. Ngayong naratipikahan na ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang BICAM report ukol sa General Appropriations Bill, ipapasa na ito sa Pangulo para sa kanyang pirma. Una nang sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na sa unang linggo ng 2026 sinasahang pipirmahan ng Pangulo ang national budget. Kaugnay naman ang report ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism na ang distrito niya ng kanyang kapatid at Speaker Bogie D ang may pinakamalaking DPWH insertions sa 2026 budget, sabi ni Swansing. Wala pong insertions sa ating budget, wala pong tago na mga pondo na o programa na isiningit sa budget. Lahat po ito ay dumaan sa masusing deliberasyon ng Kongreso at lahat po ito ay nakabase doon po sa mga in-endorse ng mga district engineering offices ng kanya-kanyang mga distrito base po sa mga pangangailangan. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.